38 na ang kinitil ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. At posible pang tumaas yan lalo't may mga lugar na hindi pa nararating dahil sa mga nasirang kalsada, gaya sa lalawigan ng Sarangani na ground zero ng lindol. Dokumentado ni Maki Pulido ang hirap ng paglalakbay roon. Narito ang kanyang report. Pahirap pa ng biyahe ngayon sa Sarangani dahil sa mga daan na sinira ng lindol kahapon. Ito ngang tulay na nagdurugtong sa Malapatan at Glan. Bumaba ang isang bahagi ng masira raw ang beam sa ilalim. Nasa state of calamity na ang Malapatan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. Sa bukana ng bayan ng Glan, natapyas ng lindol ang bahagi ng bundok. Gumuho ang mga tipak-tipak na bato at mga puno. Isang kotse ang nadaganan, mabutit ligtas ang driver. Sa paglalakad namin, tumambad ang iba pang matinding hagupit ng kalikasan. Medyo mahirap bumaba. Dito na lang po kung maaari. Nagpapatulong na tayo. Dahil, salamat po dahil kung titignan ninyo, ito putol na. Itong highway, butas na talaga siya. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Namatay sa lindol ang asawa at 2 paslit na anak ni Roldan Dante. Nadaganan sila ng pader. Si Roldan nasa bukid ng mga oras na yon. Hindi ako makauwi ng diretso. Natagalan ka sa Tagalan. Pag moto na tumakbo ako dito, niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako sa tong nahugnuan. Mga kataas uro ng lubi, niyog, lalim. Tumalon pa ako. Pagdating mo, nakita mo, ano yung una mong nakita? Tabunan na. Wala na akong nakita. Okay na ng mga tao. Hindi ko matanggap yung nangyari. Naabutan naming nakabalot pa ng kumot sa kanilang bahay ang mag-iina. Ihahatid pa lang daw ng punerarya ang mga kabaong. Kabilang sila sa 20 kinitil ng lindol sa Glan sa inisyal na ulat ng munisipyo. Kung tutuusin, di pa lubos na bumabangon ng Glan nang lindolin ito noong 2023. Ngayon, nadagdagan ang mga nasirang bahay at estruktura. Tumagilid ang lumang munisipyo. Gumuho ang ilang gusali sa poblasyon. Tila pabagsak na rin ang mga pader sa kanilang palengke. May pagguho sa isang bahagi ng gusali ng Notre Dame of Glan. Butit walang nasaktan dahil nasa flag ceremony ang mga estudyante ng Lumindol. Tulong ang panawagan ng mga taga-Glan. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Sa dagat ng Maasim, Sarangani ang epicenter ng lindol. Pinangangambahan din doon ang pinsala sa mga daan kung magtuloy-tuloy ang aftershocks o kaya'y umulan. So na ito ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. 60 pamilya sa barangay poblasyon ang nasa evacuation center. Karamihan lumikas mula sa mga coastal barangay dahil sa babala ng tsunami kahapon. Kahit binawi na yan, takot pa rin silang umuwi dahil sa aftershocks. Matabangan pa mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. O kay di pa man mi ka panginabuhi og kuan. Kay nga trauma pa mi. Sa buong Sarangani, tubig, pagkain, kuryente, signal ng telepono ang kinakailangan. Sa munisipyo nga ng Maasim, nakikicharge ang mga residente sa makeshift power source na baterya ng sasakyan ang gamit. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya para matulungan ang mga residente. Maki Pulido, GMA News.